Ako si Moy Moy at ito ang aking hanap buhay, ang mag-repair ng electric fan at ng washing machine. Meron akong repair shop dito sa gilid ng kalsada at dito rin mismo kami nakatira. Kung hindi ako nagkakamali ay 6 years na ako dito sa shop ko. At nagpapasalamat nga ako sa mga suki natin dito. Dahil sa mga suki nating customer, nakakaraos tayo. Kaya mahalaga ang pagiging honest sa ating mga customer. Para nang sa ganon ay bumabalik sila. Dahil kung wala tayong customer, wala tayong kita. So mapunta na tayo dito sa electric pan na inaayos ko. So ito nga at nahihirapan ako dahil hindi ko malaman kung ano ba talaga yung sira nito. Kaya napahigop ako ng kape. Dahil sa paggamit ko ng tester, lahat naman ay may resistance. Pero nalilito talaga ako. Ito nga at chinecheck ko itong switch nya. So lahat naman ay pumapalo sa tester. Pero hindi normal yung mga bilang ng resistance nya. So ito nga at napapaisip na ako, kaya sinilip ko yung motor niya. At dito nga ay may nakita akong corrosion. Madalas nangyayari itong corrosion sa mga motor na hindi tanso or aluminum yung kanyang windings. So ito nga kailangan kong baklasin yung pagkakatali niya. At makita natin ang maayos yung corrosion. So ito na nga. Para siyang nasunog at parang naag na sa loob. So kaya pala hindi normal yung palo niya sa tester dahil grounded na dahil dun. So ngayon ay magpapalit ako ng motor. Ito ay galing sa electric pan na standard ang brand. Ang kagandahan dito ay tanso ang kanyang windings, hindi katulad nitong inaayos natin ay aluminum ang winding niya. So magpapalit na lang pala ako ng second hand na motor dahil wala akong brand yung motor. At kung ipapa-rewind naman natin yung motor ng electric pan ng customer natin ay matatagalan pa dahil dadalhin pa natin sa pa-rewindan. At oo nga pala, hindi pala ako nagre-rewind ng motor. Nagpapa-rewind lang po ako. So ito na nga po at babaklasin ko na yung motor na second hand na ating kakabit sa ating inaayos. Bago ang lahat ay i-check ko nga muna kung okay ang fuse niya. Dahil nasisira lang naman ang fuse pag nag-overheat na ang electric fan. So okay naman yung fuse kaya nilinisan ko na. So dahil nga magpapalit ako ng motor ay kailangan palitan ko din yung rotor niya. So ito yung kukunin nating rotor na partner ng motor na kakabit natin. Dahil ito yung kanyang ka-size. So ito nga yung gagamitin nating shafting. Rotor lang naman yung papalitan natin. So pagpapalitin ko lang itong dalawa na to, so tatanggalin ko muna to. So bawal kong pukpukin to ng direkta kaya pinatungan ko ng lumang rotor. So ayan, ito yung ating papalitan. I-check ko nga muna itong shafting kung hindi ba natin na-damage. So ayan, okay naman. So ito yung ating gagamitin na bagong rotor. Naka-pair ng motor na ating gagamitin. So itatama lang natin yung pwesto ng rotor. Tapos ilalagay natin itong mga spacer. Ayan. So try ko nga kung tama-tama yung kanyang space. So yan, goods naman. So ito nga, tatanggalin ko na itong motor na nasira. At lilinisan ko na itong kanyang bushing. So ito, try ko ulit yung kanyang shafting kung tama lang ba yung spacing niya. So mahalagang walang dumi yung ating bushing dito para tumagal talaga yung ating nire-repair na electric pan. Kasi pag may dumi siya, magiging cost pa yon ng pagkasira ng shafting at bushing. So mahalagang tamang-tama din yung pakalagay ng langis. Okay lang magsobra, wag lang magkulang. So ito na nga, ikakabit ko na itong motor. At kailangan palang mauna itong motor kaysa dun sa rotor. So ayan nga, at nakaramdam ako ng sakit ng likod kaya kumuha ako ng upuan. So dito nga ay kailangan natin pukpukin para ma-align yung pagkakasalpak ng shafting at bushing. Saka pa lang natin lalagyan ng mga tornilyo.
At dito nga ay naisipan kong i-text ang ating customer. At agad naman siyang pumayag. So ito na nga, itatry na natin yung ating electric pan na inayos. Okay, turn natin sa number 1. So ayan, okay na yung ating electric pan. So kailangan na lang natin tong lagyan ng tape yung wirings nya. At pwede na natin i-assemble. So ayan na nga, at binalik ko na yung pagkakabit ng motor. At ibalik na rin natin itong kanyang LSC. Ay, teka lang, wait. Lalangsan pala muna natin to. So ayan, sobrang smooth na ng ating electric pan. At itatry ulit natin kung malakas pa ba yung ikot nya. So kung mahina yan, ibig sabihin mahina na rin yung capacitor. So kailangan natin itry. At malakas pa naman siya. Kaya tatakpan na natin. So ito nga, at okay na yung ating electric pan. Mamaya ay kukunin na to ng ating customer. Okay na. So mamaya nga ay dumating na rin yung ating customer. At dito nga ay sinusulatan ko ng petsa ngayon para sa ating 2 buwan na warranty. So nagkatanungan pa nga kami ni sir kung ano ng petsa ngayon. So ayan na nga. Salamat po sir. Sa ulitin po.